Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Sa kahit anong anggulo mga kapatid, masakit po ang mapagtaksilan. Yung mapagtaksilan ka ng katrabaho mo, ng mga kalaro mo, ng mga na-encounter mo, nakatagpo mo lamang sa mangilan-ngilan na pagkakataon, ay masakit na rin yon. Pero lalong higit, yung pait at sakit ng pagtataksil ay mabigat, makirot kapag ito'y galing sa mga taong malapit sa puso natin. Yung mga taong minamahal natin, yung mga taong pinapahalagahan natin. Totoo nga yung sabi nila na masasaktan lang tayo talaga ng mga taong mahal natin sa buhay. Ito yung karanasan ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon. Nakaranas siya ng dalawang klase ng pagtataksil. At masakit sapagkat yung pagtataksil na ito ay talagang galing sa mga taong itinuturing niyang kaibigan, mga malalapit niya sa kanyang puso, yung kanyang mga hinubog, kanyang tinuruan, yung kanyang pinagkatiwalaan, mga taong minamahal niya. Pero sa kabila ng mga nasaksihan nila, sa kabila ng mga pagmamahal na at pag-aaruga na ibinigay at ipinaramdam ng Panginoon, ang kapalit pala ay kataksilan. Ang unang pagtataksil ay mula kay Judas Iscariote, kung saan idineklara ng Panginoon na isa sa kanila ang pagtataksil. At sila ay nagkagulo kung sino nga ba. Kaya sabi ni Pedro kay the beloved disciple na alamin kung sino. At ang sagot ay kung sino man ang pag-aabutan ko ng morsel. At inabot ng Panginoon kay Judas Iscariote. Yun ay hudyat na pakikiusap ng Panginoon for the last time na magsisi si Judas at magbalik loob. Pero Judas hardened his heart and he chose money over his friend, his master, our Lord. Many times, we are like Judas. Pinagpapalit natin ang Diyos sa mga material na bagay, sa mga hindi makabuluhan. Inuuna natin kung ano-ano at kung sino-sino. Pero ang Diyos ay ating iniiwan, pinapababayaan. Kaya sabi dito, nagdilim. O ito'y takip silim na sapagkat pumasok na ang demonyo sa desisyon ni Judas na ipagkanulo ang ating Panginoon. Ang ikalawang pagtataksil ay galing kay Pedro. Ito, nangako siya na gagawin niyang lahat. Pero sabi ng Panginoon sa kanya na marahil makakasunod siya sa kanyang yapak na mag-aalay din ng buhay. Pero darating yung araw na si Pedro ay ipagkakanulo niya, i-deny niya na siya'y kaibigan ng Panginoon. We also become like Peter when in times our work, our position will be compromised if we express our allegiance to God, then we can simply tolerate and say we are not friends of Jesus. Na sasabay na lang tayo sa agos dahil mas mahalaga yung kakainin natin, mas mahalaga yung posisyon upang manatili tayo sa trabaho o posisyon kahit na ipagtaksilan natin o i-deny natin yung pakikipagkaibigan natin sa Panginoon. Many times, my dear brothers and sisters, we share in the experience of Judas and Peter.
we betray the Lord when we prioritize other things than our Lord Jesus Christ. Sana ang hamon sa atin ngayon, ibigay naman natin yung panahon natin sa Diyos. Unahin naman natin ng Diyos kaysa kung ano-ano sa buhay natin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Litawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.